Hello everyone! My name is Luz Biminda and welcome to my channel. In this video ay papakita ko po sa inyo at ituturo ko po sa inyo kung paano po magsimula sa ticketing business. Okay, so let's start. Kaibigan, isa ka bang OFW pero di pa rin sapat ang pera padala sa pamilya? Or isang empleyado pero kulang ang sweldo? Or isang negosyante na nag-iisip ng pagkakakitaan na pwedeng pandagdag sa existing businesses? Or isang housewife na gustong kumita para makatulong sa asawa? Or isang tambay o estudyante na gustong kumita o makatulong sa pamilya at mag-self-support sa pag-aaral? At naghahanap ng pagkakakitaan at pwedeng magpapabago ng buhay at makamit ang mga dreams mo? So by the way, bago po ang lahat, ako nga po pala si Luz Biminda Castro, ang inyong franchise consultant na magdi-discuss po sa inyo ng isang online business. Okay, so from Difun, Quirino Province po ako. Dating OFW sa bansang Singapore for more than 6 years, pero ngayon nandito na po sa Pilipinas, ginagawa ko po yung business full-time. So isa na po akong housewife at the same time, isa na din pong mompreneur. Okay, so nandito po ako sa negosyo na to or sa business na to dahil po meron po akong mga pangarap. So, okay lang po ba pag-usapan po natin yung ating mga pangarap? So, lahat naman po tayo merong mga pangarap. So, bakit nga ba tayo nangangarap at bakit ba tayo nagtatrabaho or nagiging OFW? Di ba po dahil po sa mga pangarap po natin. So, lahat naman po tayo nangangarap po na magkaroon po ng sasakyan, ng house and lot, ng sasakyan, ng savings, ng travel. Pero ang mga pangarap po na yan, pag hindi po natin binigyan ng halaga or presyo, hindi po yan magiging pangarap. So, ang tawag po dyan is bangungot. Kaya ako po, binigyan ko po yung pangarap ko po na house and lot, nagkakahalaga po ng 3 million. Yung pangarap ko po na sasakyan, nagkakahalaga po ng 1.8 million. At yung pangarap ko pong savings ay nagkakahalaga po ng 5 million. So, bakit po ang laki? Kasi po, para pag may emergency, meron po agad akong madudukot at wala pong simpleng hospital sa simpleng sakit. So, yung pangarap ko pong travel ay nagkakahalaga po ng 1 million. Dahil gusto ko, kasama ko yung family ko kapag nagta-travel po ako. So, ang total po ng pangarap ko ay nagkakahalaga po ng 10.8 million. So, paano po ba natin makukuha yung mga pangarap po na yan? So, tingnan po natin dito sa pagiging employee. So, sa pangkaraniwan na employee na mga nagsasahod po ng 10,000 pesos per month, ayan, so i-multiply po natin yan sa 12 months or 1 year, meron po tayong 120,000 pesos na income or savings. So, ipagpalagay po natin, magtatrabaho po tayo ng 30 years. So, i-multiply po natin yan, 120,000 times 30 years. Meron po tayong 3.6 million na income or savings kung hindi po yan mababawasan or hindi po tayo gagastos. Okay, so tingnan naman po natin dito sa pangalawang halimbawa na mga taong piling-pili po na sumasahod po ng 100,000 pesos per month. Sila po yung mga taong doctor, lawyer, mga CEO, mga skilled workers po, mga kapitan ng barko, mga skilled workers na nasa ibang bansa. Sila po yung sumasahod ng 100,000 pesos. So, hindi po ako napili. Okay, so imumultiply po natin yan sa 12 months or 1 year. Meron po silang 1.2 income. 1.2 million na income. So, ipagpalagay po natin, magtatrabaho po yan sila ng 3 years. Meron din po silang 3.6 million po na income or savings kung hindi po yan mababawasan. So, parehas lang po, di ba? Pero ang pinagkaiba lang po is yung time po na ginugugol po nila sa pagtatrabaho. So, kumusta po yung mga pangarap po natin? Merong natupad, pero hindi po lahat. Okay, so tingnan po natin dito sa pangalawang
kung paano po natin makukuha yung mga pangarap natin. Ito po yung tinatawag po natin na traditional business. So, dito sa traditional, meron tayong principle of capital. Kapag small capital, small potential income. Kapag big capital, big potential income din po. At kapag no capital, no income din po. So, example po natin, sari-sari store. So, ang inventory capital po natin is 50,000 pesos. So, imumultiply po natin yan sa 20% na markup. Meron po tayong 10,000 pesos per month po na income. Kaya lang po, meron po tayong risk factor. So, una po is calamity. So, hindi po natin yan mapipigilan. Halimbawa, may bagyo, may lindol, may sunog. So, hindi po natin yan mababawalan or mapipigilan. So, halimbawa, nasunog po yung ating sari-sari store. So, ano pong mangyayari sa tindahan po natin? So, malulugi po talaga, mawawala po. So, anong mangyayari po sa tindahan natin? Wala na pong matitira. Ay meron pa po pala, uling na lang or kaya abo na lang po. So, hindi talaga natin maiiwasan yung calamity. So, pangalawang risk factor is human. Ito po yung tipong pupunta ka po mayroon kang pupuntahan. So, hindi mo po yan maiiwasan. Kung halimbawa, may pupuntahan ka, magha-hire ka po ng tagabantay. So, hindi natin alam, tayo lang din po pala yung binabantayan. So, hindi natin maiiwasan na may kupit or makakain po yung paninda po natin. So, malulugi po talaga yung paninda po, yung tindahan po natin. 'Di ba? Luging-lugi po talaga. So, pangatlo pong risk factor is credit. So, dito po sa credit or utang, ito po yung hindi talaga natin yan maiiwasan, lalo na mga kamag-anak natin, mga kapitbahay, kasi tayong mga Pinoy, mga maawain. Kasi minsan nangungutang yan sila ng bigas. Kahit sabihin mo dyan ilagay mo dyan sa store mo na walang utang ngayon, bukas meron. Pero, hindi talaga natin maiiwasan na may mangungutang at mangungutang po talaga. Ang masaklap pa dyan, hindi na po sila magbayad at sila na ngayong nagngutang, sila pa po yung galit. Kaya, magkakaroon na po tayo ng kaaway. Kaya, ayan, malulugi din po yung ating tindahan kasi hindi na po yan sila magbabayad ng kanilang utang. So, malulugi at malulugi po talaga. So, yung pangatlo pong risk factor po natin is competition. Ito po yung, halimbawa, gaya-gaya po tumaya. So, hindi natin yan maiiwasan. Halimbawa, ngayon, nagpatayo ka ng sari-sari store. Bukas makalawa, mga 5 hakbang mo lang, meron na namang sari-sari store dyan sa katabi mo. So, hindi mo talaga yan maiiwasan kasi nga, hindi mo naman sila mapipigilan kasi nga gusto din nilang kumita. So, talamak talaga yung competition pagdating po sa traditional business. So, syempre, yung mga pangarap po na yan, kung nakikita po natin sa pagiging empleyado or traditional business, hindi po talaga natin yan makukuha. Pero, meron po tayong ipapakita dito na kung paano po natin makukuha yung ating mga pangarap. Ito po yung tinatawag po natin na law of leverage. Ito po yung mga sekreto ng mga mayayamang tao. So ngayon, hindi na po sekreto kasi i-reveal ko na po. Ito po yung ability to multiply your time, your effort, activity, your money, and skills through other people. So halimbawa po, si SM. Di ba po si SM, Luzon, Visayas, Mindanao, meron pong SM. So, pagmamay-ari po siya ni Henry C. So, bawat branch po ni Henry C, meron po siyang 1,000 employees. So, halimbawa, i-multiply natin yan sa 10 SM branch po niya. So, meron po siyang 10,000 employees po. I-multiply po natin yan sa 8 hours per day kasi 8 hours po nagtatrabaho yung mga empleyado ni Henry C. Yan, meron pong 80,000 hours per day po si Henry C. Na kumikita po siya na kahit wala po siyang ginagawa. Yan po yung law of leverage. So, dito po, meron po tayong 2 types of leverage marketing. So, una po is franchising. So, ito po yung mga taong they don't have idea, concept, system, skills, but they have a money to buy everything.
So, halimbawa po nito is McDonald's. So, Luzon, Visayas, Mindanao, merong McDonald's at even international, meron din pong McDonald's. So, kapag magpapatayo ka po ng katulad ni McDonald's, ang income po natin dito is 1 million pesos. Kaya lang, ang kailangan po nating franchising fee ay nagkakahalaga ng 50 million pesos. So, ang good news dyan, wala po akong ganyang kalaking halaga. At, ang next po is multi-level marketing or MLM. Ito po yung mga taong they don't have idea, concept, system, skills, not enough money but want to start a business. So, dito po, gagamitan po natin ito ng key system. So, ikukwento mo po ito sa iyong mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan, kakilala, ka-friends sa Facebook, ka-friends sa TikTok, sa Reels, sa Instagram. So, sa lahat po ng key mo, wag lang po sa kabayo, kambing, wag, dahil hindi po yan sila nagsasalita. Okay, so dito po sa MLM, meron po tayong small capital dito, pero magkakaroon po tayo dito ng big income. Yan, so how to start? Kailangan lang po natin magkaroon po ng e-cash system or electronic cash na ito po ay isang prepaid system na kailangan po nating pontuhan para po tayo makapag-transact. Kung familiar po kayo kay Globe na may GCash, si Smart na may Smart Money, ang ating pong negosyo ay meron din pong e-cash or electronic cash. Ito po ay downloadable or pwede po nating ma-install sa ating Android phone, sa ating laptop, at sa ating desktop as long as meron po tayong malakas na internet connection or malakas na data. So, once po na nagkaroon na po tayo ng e-cash account or e-cash system, magkakaroon na po tayo ng negosyong bills payment, remittance, insurance, ticketing, loading, hotel booking, travel and tours, online shop, Rice Smart, F. Marie & Co. at Wealthy Lifestyle. Okay, so how to earn? Dito po, meron po tayong 20% of earnings. So, retail profit through services po sa airline ticketing. So, dito po, we can earn 500 pesos per pax po sa domestic. So, halimbawa, nakapag-book po tayo ng 20 person. So, imumultiply po natin yan sa ating markup na 500 pesos. Meron po tayong 10,000 pesos income per month. Ayan, so halimbawa, nag-round trip po yan sila. So, imumultiply din po natin yan sa two-way. Meron po tayong 20,000 pesos per month po na income kung nag-round trip po yan sila. So, dito po sa ating international, kikita po tayo dito ng 1,000 pesos per way per pax. So, halimbawa po, nakapag-book po tayo ng 10 katao sa loob ng isang buwan, multiply natin yan sa 1,000 pesos na markup, kikita po tayo dito ng 10,000 pesos per month. So, dahil international po yan, required po ng immigration na round trip na ticket po yung kanilang kukunin kasi bawal na pag tourist ka sa abroad, bawal po na wala kang round trip na ticket na ipapakita. So, haharangin ka po. So, i-multiply po natin yan sa two-way. Meron din po tayong income na 20,000 pesos per month in just 4 to 10 minutes of booking po. So, maganda po ba? Or magandang maganda? Yan. So, dito sa ating products, ito po yung ating bestseller na products sa wellness products. Nagkakahalaga po ito ng SRP price niya 750. Pero kapag dealer ka na po or nakapag-avail ka na po ng e-cash, makukuha mo lang po ito or mabibili ng 525 pesos. So, meron po tayong income na 225 pesos. So, halimbawa, ang income projection po natin, nakapagbenta po tayo dito ng 10 kaboxes, i-multiply po natin yan sa 225, meron po tayong income dito na 2,250 pesos. Yan, so meron din po tayong 80% of earnings. Ito po ay optional.
pero ito po ay legit. Pwede po natin gawin, pwedeng hindi. Ito yung tinatawag po natin na working smart, not working hard. So, unang kitaan po natin dito is finder's fee. So, halimbawa, nakapag-avail ka na po ng ating system. So, isi-share mo po ito sa iyong TikTok, sa iyong Facebook, sa iyong Reels, sa Instagram. So, sa lahat po ng ka-K mo, diba sabi ko kanina, isi-share mo po ito sa iyong mga ka-K system yan. So, once na yung friend A mo nag-avail po ng business, ng e-cash system, meron ka pong income dito na 1,500 pesos po na finder's fee. So, si friend B mo nagustuhan din po yung business. So, ang mangyayari po dyan, kapag po merong nagkagusto po ng ating business, i-refer mo po sila sa amin or isi-share mo po itong video ko na ito. At kapag po nagustuhan yung business, ikaw po yung magkaka-income ng 1,500 pesos po na finder's fee. So, unlimited finder's fee po tayo dito. Halimbawa, meron kang 10 FB friends na nag-avail po ng business. So, i-multiply natin yan sa 1,500 pesos. Meron po tayong 15,000 pesos po na free fund po yan. So, pwede mo din po yan ma-withdraw anytime. So, pangalawa po natin kitaan is sales match bonus or SMB. Kung sa labas po, yung SMB nakakalasing dito po sa negosyo po natin. Ang SMB nakakalasing din po siya ng bulsa. So, kailangan mo lang pong magkaroon ng left sales group at right sales group. So, sabi po ng system po natin, kapag may na-detect po yung system na isang tao sa left or isang tao sa right, meron ka pong income na 1,000 pesos po na sales match bonus. So, yung mga friend A at friend B po natin, nagpaparami din po sila. So, sabi ko kanina, isang tao sa left, isang tao sa right, isang tao sa left, isang tao sa right. Aakyatan po yung ating system ng 1,000, 1,000, 1,000 pesos po na income. Pero wag po tayong mag-alala dahil no perfect structure po tayo dito. Kahit mas mahaba sa left at mas konti sa right, okay lang po. Basta kapag may na-detect yung ating system na isang tao sa left at isang tao sa right, meron po tayong income na 1,000 pesos po per pairing or sales match bonus. So, dahil legal po yung ating negosyo or yung ating business, binigyan po tayo ni SEC ng safety net para po sa sustainability po ng ating company. So, para hindi po tayo malugi. So, binigyan niya po tayo ng 32 pairs per day. So, i-multiply po natin yan sa 1,000 pesos. Meron po tayong 32,000 pesos per day. So, what if na-sustain po natin yan sa loob po ng isang buwan or 30 days? So, meron po tayong potential income na 960,000 pesos a month. Maganda po ba? Yan. So, meron pa po tayong residual income. Ito po yung tinatawag po natin na passive income or early pension. Sa mundong ibabaw, meron po tayong dalawang klase ng income. Ang active income at passive income. Kapag active income, ito po yung no work, no pay. So, passive income, ito po yung kumikita ka po na kahit wala kang ginagawa. So, dito sa ating remittance, kikita ka po ng up to 1 piso po na residual income. Sa ticketing, kikita ka po sa local or domestic ng 10 pesos. Sa international, 25 pesos na residual income. Sa insurance, meron ka pong 1 peso po na residual income. Sa bills payment naman, meron kang 50 cents po na residual income. So, paano po ba yan? Yan, dito sa ating residual income from products and services. Halimbawa po, ikaw po ito. So, dumami na po ng dumami po yung ating ka-business partners dahil maganda po yung ating business. Sinishare po natin ito. So, dumami na po ng dumami yung ating ka-business partners sa Luzon, Visayas, Mindanao, at even international. Nagkaroon na po tayo ng ka-business partners. So, halimbawa po, ikaw po ito at yung ka-business partner mo na nasa Singapore, nag-book ng domestic ticket via AirAsia. Siya po yung kumikita ng 500 pesos.
So, hindi na po yan siya magpapaalam kasi nga naturuan na po natin yan siya na mag-navigate ng kanyang system. So, hindi na po yan sila magpapaalam. So, pag nag-book siya via ng domestic ticket via AirAsia, kumikita siya ng 500. Tayo po na walang ginagawa, kumikita po ng 10 pesos po na residual income. So, kada book po ng ka-business partner po natin ng domestic ticket, kumikita sila ng 500 pesos. Tayo po na walang ginagawa, inaakyatan po ng 10 pesos po na residual income. Okay, so dito sa ating international, kikita tayo 25 pesos na residual income. So halimbawa, yung ka-business partner mo na nasa UAE, nag-book via Emirates, kumikita siya ng 1,000 pesos. Tayo po, inaakyatan po ng 25 pesos na kahit wala po tayong ginagawa. Ito po yung early pension po natin. So, kada book po nila ng international tickets, sila po kumikita ng 1,000 pesos. Tayo po na walang ginagawa, kumikita po dito ng 25 pesos po na early pension or residual income. So, dito po naman sa remittance, kikita tayo ng 1 piso na residual income. So, kada transact or kada send or receive po ng ka-business partner po natin ng pera through Cebuana or Western Union or sa banking man yan, gamit po yung ating system. Pag nag-send and receive po sila ng pera, inaakyatan po tayo ng piso po na residual income sa ating remittance. Okay, so sa insurance, kikita po tayo 1 piso na residual income. So, kada transact ng ka-business partner po natin ng FPG Insurance or Malayan Insurance, inaakyatan po tayo ng piso po na residual income. So, sa bills payment naman, meron tayong 50 cents po dito na income. So, kapag nagbayad yung ka-business partner po natin ng kanilang bills sa Smart, sa PLDT, or sa kanilang bills tulad ng Meralco, lahat po ng bills na binabayaran po nila, inaakyatan po tayo ng 50 cents po na residual income. So, wag nyo pong maliitin yung 50 cents dahil hindi po mabubuo ang 1,000 kung kulang ng 50 cents. Tama? Okay, so halimbawa, yung ka-business partner po natin, nakapag-book ng 100 domestic tickets. So, i-multiply po natin yan sa 10 pesos. Okay lang ba? Kumikita ka po dito ng 1,000 pesos na kahit wala ka pong ginagawa. Yan, so meron pa po tayong inheritance income. So dito po, pwede po natin itong ipamana sa ating first degree of our family. So halimbawa, ikaw ay doktor or lawyer, hindi mo po yan maipapamana sa iyong pamilya. Kasi nga, kailangan pang mag-aral ng mga anak mo para makarating po sila kung anong posisyon ka ngayon. Pero dito po sa ating business, kung magkano na po yung kinikita mo, halimbawa, trinabaho mo ito 3 to 5 years from now, kumikita ka na po ng 6-digit income per month. Yan, so, yun na din po yung kikitain po ng first degree of your family. So, ibibigay mo lang po yung username and password mo sa iyong asawa or sa iyong anak na lalaki or sa iyong anak na babae. Yan, meron din po tayong MLM income. So, dito po kikita po tayo personal rebates, overriding commission, leadership bonus, at profit sharing. Then, meron pa po tayong incentive program. So, dito magkakaroon tayo car incentive, cash incentive, at travel incentive. Ayan, so ito po yung ating starter package. Nagkakahalaga po ng 16,998 at ang inclusions po na matatanggap po natin, 1 global account, dealers tracking center, remittance, airline ticketing, bills payment, loading, insurance, hotel booking, travel and tours, online shop, at magkakaroon pa po tayo 30% lifetime discount in wellness products, 25% lifetime discount in F-Marie products, at magkakaroon pa po tayo 110,000 personal accident insurance, 1 year insured na po tayo. At magkakaroon po tayo ng business kit with marketing materials, plus magkakaroon pa po tayo ng free training. Yan.
Ito po yung features of the system: one-time payment, lifetime business, no quota, no cash band, no renewal, no expiration, no maintaining balance required, at higit po sa lahat, pwede ipamana sa mahal sa buhay. So, welcome to our company, Unified Products and Services. Ni-launch po ito noong November 11, 2011. So, kung tatanungin niyo po ako ng stability ng company, so matatag na po siya. Ayan, pagmamay-ari po ito ng isang Pinoy, may pusong Pinoy, napaka-humble na walang iba kundi ang ating CEO or President na si Sir Emmanuel Manny Pascual. Isa po siyang accountant by profession na dati pong nag-work sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Isa po siyang network marketing industry icon at naging top earner na po ng MLM na sinalihan po niya dahil meron po siyang 22 years of experience in multi-level marketing at isa na din po siyang millionaire creator. So marami na po siyang nakikreate na millionaire under his company. So meron pa po siyang negosyo na Rice Mart, Generics, Ikaspay, Quick Financing, Freelance, Wealthy Lifestyle, at Crecho, GoCab, at marami pa pong iba. So, in terms sa legalities po natin, huwag po tayong mag-alala dahil tayo po ay legal, moral, at ethical. Dahil registered po tayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Registered din po tayo sa Security and Exchange Commission. Registered din po tayo sa AMLA or Anti-Money Laundering Act. Ayan, so registered din po tayo sa AFI or Association of Filipino Franchisers Incorporated. So meron din po tayong registered din po tayo sa BIR, so nagbabayad po tayo ng tax at meron na po tayong business permit sa Quezon City dahil nandoon po yung ating main office. Yan, so meron din po tayong awards and recognitions po na natatanggap po ng ating company. Dahil tayo po yung nagta-top seller po ng bookings po ng tickets. Yan, si Philippine Airlines, binigyan niya po tayo Silver Pal Award. Si Cebu Pacific, inawardan po tayo Gold Eagle Award at Silver Eagle Award. Si AirAsia, inawardan po tayo Asia Red Star Agent Award at marami pa po tayong natatanggap na awards taon-taon. Okay, so na-invite po yung ating presidente sa Boracay dahil inawardan po tayo ng Signal dahil tayo po ay nagtatop biller po ng Signal. Okay, so isa din po yung ating President or CEO na napasama sa puso na economic briefing last year po, 2022. So piling-pili lang po yung mga businessman po na napasama po dyan. Ayan, nakikita nyo po, naka-selfie pa po niya dyan si Ma'am Inday Sara Duterte, ang ating Vice President ng Pilipinas at yung Presidente po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, so meron lang po akong iiwan na konting kataga. If you always do what you've always done, you'll always get what you've always done. So decide now. Thank you so much and keep safe everyone. So thank you po sa panonood. Kung may katanungan pa po kayo, pwede po kayong mag-comment down below para po masagot po yung mga katanungan o yung mga agam-agam nyo po. So, pwede nyo din po akong i-contact sa aking Facebook account, Luz Biminda Soriano Castro. So, please subscribe, like, comment, and share this video para mas marami pa po tayong matutulungan na magkaroon po ng dagdag po na pagkakakitaan. Thank you so much everyone and keep safe. God bless.